Breaking news! Banggaan ng barko ng Pilipinas at barko ng China sa West Philippine Sea. 4 ang sugatan. Samantala, binuksan na ng DOH ang bagong project ni First Lady Liza Aranita Marcos. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ang BRP Sindangan ay isang barko ng Philippine Coast Guard na bumangga sa isang barko ng China Coast Guard habang nasa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ito ay inayag umano ng PSG kahapon. Sinabi umano ng PSG spokesperson para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarilla na sa buong panahon ng kanilang misyon sila ay nananatiling matatag at hindi nagpapalakas ng tensyon sa lugar. At ayon pa dito, ito ay hindi ang unang pagkakataon na mayroong insidente na banggaan sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Katunayan, noon lamang Oktubre 2023, dalawang barko ng Pilipinas ay binangga ng mga sasakyang pandagat ng China. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at hindi pagkakasunduan sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating informasyon, ang barko ng Pilipinas na may dala umano ng mga pagkain at supply para sa mga sundalo para sa BRP Sierra Madre ay pinaputukan umano ng water cannon ng mga barko ng China. Ayon pa dito, dalawang barko ng China ang bumubomba umano ng water cannon habang patuloy ang takbo umano ng barko ng Pilipinas patungo sa barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal para maihatid umano ang mga supply ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ayon pa dito, naglagay din sa panganib sa mga tripulante na sakay nito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, 4 umano na mga tripulante ang nasugatan sa mga insidente. At ayon pa dito, nasira naman umano ang salamin ng barko ng Pilipinas dahil sa pagputok ng water cannon umano ng mga barko ng China. Tila ay nabasag umano ang mga windshield at mga salamin ng barko ng Pilipinas. Kaya dapat mga kababayan, mas lalo kang palalakasin ng Pilipinas ang mga barko na maghahatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Dahil sa ngayon, nagiging agresibo na umano ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Dahil umano, nagbanta yun ng China nung pumunta umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia na manggugulo umano ito sa West Philippine Sea. Dahil sa 3 kasunduan na pinagkasunduan umano ng Pilipinas at ng Australia hinggil dito sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Ang Australia kasi patuloy ang suporta nito sa Pilipinas at kinukundina nga ang mga illegal na aksyon ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kahit nasa loob ng teritoryo ay hinaharas umano ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas at ang mga mangingisdang Pilipino kahit nasa loob umano ng West Philippine Sea. Ang Baho de Masinloc ay madalas umano ang banggaan ng mga barko ng China dahil yan umano ang inaangkin umano ng China na kanila umano iyan teritoryo. Subalit nanindigan ng Pilipinas dahil ito ay sakop pa umano ng eksklusibong economic zone ng bansa. Subalit ang China ay lalo pang naninindigan na kanila daw umano teritoryo ang Baho de Masinloc. Ayon pa nga dito, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag ng kanyang saloobin hinggil sa mga insidente sa banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Noong Pebrero 14, 2023, ipinatawag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese Ambassador para ipahayag ang kanyang pagkabahala sa mga ginagawang aksyon ng China laban sa mga tauhan ng Pilipinas. At ayon pa nga umano rito, bukod dito, pinag-utos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard na tapusin ang investigasyon sa mga insidente sa banggaan sa loob lamang ng 5 araw. At ayon pa dito, ang PSG ay patuloy na nagpapatrolya at nagbabantay sa mga teritoryo ng bansa kasama ng ang West Philippine Sea. Ito'y upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa dito, ang PSG ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang kakayahan, kapasidad upang mapangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kasama umano sa pagpapalakas ng kanilang flotilya ng mga barko at iba pang kagamitan. At ayon pa dito, nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines upang masiguro ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapanatili ng kaligtasan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, sa mga diplomatikong pagsisikap ng pamahalaan upang maipahayag ang mga isyu at pagkabahala hinggil sa mga insidente sa West Philippine Sea.
ayon pa nga umano rito, kasama rin umano sa mga diplomatikong pagsisikap ng pamahalaan upang maipahayag ang mga isyu at pagkabala singil sa mga insidente sa West Philippine Sea. Ito ay naglalayo na magkaroon ng maayos na komunikasyon at pag-uusap sa pagitan ng mga bansa upang maipahayag ang karapatan at interes ng Pilipinas. Ang mga hakbang nito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Philippine Coast Guard ng pamahalaan upang pangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at mapanatili ang kapayapaan sa seguridad sa rehiyon. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, Department of Health ay nagbukas umano ng kanilang unang urgent care ambulatory service center sa Pilipinas. Tinawag itong bagong urgent care ambulatory service center. Ang pagbubukas na ito ay naganap umano sa Santo Tomas, Pampanga nito lamang March 6, 2024. At ayon pa nga umano rito, ang bukas center inspirado ay konsepto Love for All project na pinangunahan umano ni First Lady Atty. Marie Luisa Lisa Arenita. Layunin ng bukas center na magbigay ng agarang komprehensibong serbisyo sa mga pasyente na nangangailangan ng urgent care at ambulatory services. Ang DOH ay naglunsad umano ng bukas center bilang bahagi ng kanilang layunin na magtatag ng 28 primary care center upang maglingkod sa 28 milyon na pinakamahirap na Pilipino hanggang sa taong 2028. Ito ay isang mahalagang hakbang ng DOH upang mapabuti ang kalusugan at serbisyo sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng akses at pangangalaga sa kalusugan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng bukas center na magbigay ng agarang pag-aalaga sa mga pasyenteng may urgenting pangangailangan sa kalusugan. Ito ay upang matugunan umano ang mga medikal na pangangailangan ng mga pasyente sa lalong madaling panahon. At ayon pa dito, layunin din ito na maghatid umano ng komprehensibong serbisyo sa mga pasyente. Ito ay maaaring makabilang ng mga diagnostics, test, emergency treatment at minor surgeries at iba pang mga serbisyong pangkalusugan na kinakailangan ng mga pasyente. Isa din sa mga layunin ng bukas center ay mapabuti ang akses ng mga tao sa serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas center, mas madaling maabot at mabigyan ng tulong ang mga pasyente, lalo na sa mga lugar na malalayo sa mga malalaking ospital. At ayon pa dito, ang bukas center ay naglalayon maglingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at kalusugan. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng DOH na maabot ang pinakamahirap na Pilipino at masigurong may access sila sa pangangalaga sa kanilang kalusugan. Ayon pa dito, ang mga layunin na ito ay bukas center ay naglalayon mapabuti ang kalusugan at serbisyo sa mga Pilipino, lalo na umano sa mga pangangailangan ng mga pasyente na nangangailangan ng agarang komprehensibong pangangalaga sa katawan. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po sa iyong panunod at pakikinig.